Maraming telco stocks ang naging bullish dahil finally na-sign na ang IRR ng Konektadong Pinoy Act. Pero teka, ano nga ba ang IRR? Hi Filipinas and Great Day World! How are you, A-Lister? So for today's video, let's talk about telco stocks and Konektadong Pinoy IRR. Ano nga ba ang IRR? Ang IRR or Implementing Rules and Regulations ay tumutukoy sa mga panuntunan at patakaran para sa pagpapatupad ng isang batas. Ito ang detalyadong gabay na ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno para ipaliwanag kung paano ipatutupad ang isang Republic Act or RA o batas na aprubahan na. Sa madaling sabi, kung ang batas ay parang utos, ang IRR naman ang step-by-step na paraan kung paano ito susundin at ipatutupad. Ano ang Konektado Pinoy Act? Ano ang saklaw nito at kanino ito applicable? Kinikilala ng Estado ang papel ng digital inclusivity sa nation building at ang pangangailangang paliitin ang digital divide sa bansa. Layunin ng batas na ito na mapaunlad ang data transmission infrastructure at alisin ang mga balakid sa kompetisyon sa sektor ng data transmission services. Ipinatutupad ng Estado ang polisiya na paunlarin at panatilihin ang new communication technologies at high-quality data transmission services sa abot-kayang halaga. Tiyakin ang reliable and affordable universal internet access, lalo na sa mga critical areas tulad ng e-governance, edukasyon, kalusugan, kalakalan, pananalapi, disaster preparedness, at public safety. Itaguyod ang open access policy para magkaroon ng patas na kompetisyon at mas maraming namumuhunan sa digital infrastructure. Ipatupad ang infrastructure sharing at co-location upang maiwasan ang hindi kinakailangan dobleng gasto sa sektor ng data transmission at siguraduhing transparent at efficient ang pamamahala ng radio frequency spectrum upang maiwasan ang monopolya at mapanatili ang patas na kompetisyon. Ano naman ang saklaw ng batas na to? Ang batas na ito ay sumasaklaw sa lahat ng data transmission industry participants, kabilang na ang mga sumusunod: Voice over Internet Protocol, service providers, internet service providers, at satellite systems providers or operators. Kabilang din dito ang mga kumpanyang nagbibigay ng basic telephone services gaya ng international carriers, inter-exchange couriers, local exchange operators, at mobile radio service providers kung sila ay nagbibigay din ng data transmission services. Para sa buong detalye ng IRR ng Konektadong Pinoy Act, bisitahin ang DICT official website. Honestly, hinintay ko talaga ang pag-release ng IRR ng Konektadong Pinoy Act kasi alam niyo naman, bagsak ang Philippine stock market lately at naisip ko na the moment lumabas ang IRR, magkakaroon ng telco serye play. Tama nga, kasi Converge, Now Corporation at pati TBGI, lahat yan tumaas noong Thursday, November 6. Pero ayun, pagdating ng Friday, bumaba rin. Thankfully, nakabili ako ng Now and nag 10% up ako. After that, sinel ko na din. Yun lang kagandahan, pag nagka-background ka sa law, tapos nasa stock market ka, pag may batas na isinusulong or bagong batas na na-release, magkaka-idea ka which sector, industry, or publicly listed companies ang maapektuhan ng bagong batas. Basta guys, sell when you're happy and don't be greedy, lalo na sa market natin na ganito, na punong-puno ng uncertainty at korupsyon, lalo pat may paparating pang bagyo, hindi natin alam kung ano magiging epekto niyan sa market at sa bansa. A-Listers, stay safe everyone. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Later!